Pagkatapos mamatay ng Summer Queen ay ang Red Dragon ay nagkapira-piraso ang 9 na anak ng Summer Queen ay nagumpisa ng digmaang sibil sa paglalaban nila sa bakanteng trono. Pagkatapos ng digmaang sibil ay ang Red Dragon ay nahati sa 3 parte. Ang White Dragon ay pinamumunuan ni Bai He Waltz na tinatawag na Spring Queen at ang Black Dragon na pinamumunuan ni BYOD Tom na tinatawag na Autumn Lord at ang Green Dragon na pinamumunuan ng 3 na sina Hyle, Lizzo, at Baratan. Ang kanilang tinitirhan sa ika-76 na palapag ng tore ay nahati rin sa 3 at nagsimula sila ng mahabang digmaan at sinusubukan nilang lamunin ang isa't isa. Upang tumugma dito ang ibang malalaking clan ay sumubok sila ng bago nang sila-sila lang. Mayroon namang umusbong na bagong clan na kayang yanijin ang mga malalakas na 8 mahuhusay na clan at ang bagong manlalaro ay lumitaw upang kunin ang kanilang pwesto bilang rankers. Ito ay panahon ng kaguluhan at sa mundo ng tore ay ang kapangyarihan ang totoo at ang batas ngayon. Bagaman ang lahat ng nasa tore ay nalilito pa at ang pangkat ni Yonwoo ay nagsimula ng bagong yugto. Dahil sa impormasyon na sinabi ni Viera doon ay nagawang gumaling ni Ananta. At dito bumukas ang parang kapsula at nasa loob nito si Ananta at bumukas rin ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang oras sa labas ay naglalakad si Braham kasama si Ananta at nang makita yun ni Sesha ay itinuro niya naman ito sabay tawag niya sa kanyang ina. Kaagad naman siyang tumatakbo patungo kina Braham at habang tumakbo siya ay tinatawag niya naman si Ananta bilang ina. Natigilan naman si Ananta at lininggan niya si Sesha ngunit wala man lang ito naging tugon at parang ang lamig ng tingin nito sa kanya. Laking gulat naman ni Sesha dahil hindi niya inaasahan ang reaksyon ng kanyang ina. Inalala naman ni Yonwoo ang unang paggising ni Ananta at kaagad nitong tinanong ni Braham na kung nakikilala niya ba siya. Dahil sa kahilingan ng lahat ay nagising si Ananta mula sa kanyang mahabang pagtulog gayunpaman wala naman itong naging tugon sa katanungan ni Braham at labis namang nagulat si Braham dahil hindi nagsasalita ang kanyang anak. Ang pagkagising ni Ananta ay bigo itong makilala ang kahit sino at wala man lang miski ni isang lumabas na salita sa kanyang bibig at ang tanging nagagawa lang ito ay ang tumitig sa kawalan. Kinuha naman ni Yonwoo ang alak at napahinga naman siya ng malalim at naisip niya ang sitwasyon kaya naman ay parang bigo siya at dahil dun ay parang gusto niyang magsigarilyo. Naisip niya naman na kamakailan niya lang nakilala sina Sesha at Braham kaya naman nagmadali siyang sagipin si Ananta at napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung naging mas maayos ba ang sitwasyon ngayon. Nagtatakang tanong naman sa kanya ni Shannon na kung paano niya nalaman yon dahil wala naman siyang clairvoyant eyes na kagaya ng mayroon si All for One o makahulang pananaw kagaya ng 3 Norns. Sinang-ayunan naman ni Han Ryong ang sinabi ni Shannon at minungkahi niya naman na huwag niya itong masyadong isapuso. Hinablat naman ni Fante ang inumin ni Yonwoo sabay tanong niya na kung ano ba ang ginagawa niya sa kanyang sarili at kaagad naman itong ininom ni Fante habang si Edora naman ay tinanong niya si Yonwoo na kung ayos lang ba siya. Tahimik lamang si Yonwoo at wala naman siyang naging tugon at sa isip niya na tatanggapin niya na lang ito na ngayon ay marami na siyang taong dapat protektahan. Iyon ay sina Braham, Ananta, Sesha, Shannon, Han Ryong, Rebecca, Boo, Fante Edora at Galliard at napagdesisyonan niya na dapat siya ang magsisilbing bubong nila na masisilungan. Hinawakan naman ni Yonwoo ang kanyang maskara at sinabi niya sa kanilang dalawa na mayroon siyang sasabihin at sinabi niya kay Edora na sinabihan niya na ito dati na sasabihin niya ang patungkol sa kanya kapag dumating ang tamang oras. Laking gulat naman nilang dalawa lalong-lalo na si Fante. Laking gulat naman ni Fante dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita at dito nang makita niya ang mukha ni Yonwoo ay napasabi na lang siya na Heavenwing. Masayang-masaya naman si Edora dahil ipinakita na ni Yonwoo sa wakas ang kanyang itsura kahit nakita niya na ito dati. Sa araw na yun ay si Yonwoo ay sinabihan niya ang dalawa na kung bakit siya napunta dito sa tore na tila ba ay nagkukwento siya ng istorya ng iba at sinabi niya ang lahat-lahat ng mahinahon. Pagkatapos marinig ni Fante ang patungkol sa istorya ni Yonwoo ay nagalit naman ito at naging dahilan ng hindi niya makontrol ang kanyang galit habang si Edora naman ay pinapanatili niyang nakatikom ang kanyang bibig at walang sinasabi. Dahil sa galit na nararamdaman ni Fante ay nanginginig naman ang kanyang boses at sinabi niya na ang problema ng kanilang miyembro ay problema rin ng kanilang buong tribo dahil pinagdaanan niya ang lahat ng iyon at hindi niya naman lubos maisip na ang kanyang ama na tinatawag na pinuno ng kanilang tribo ay wala man lang ginagawa. Kaagad naman siyang tumayo sabay sabi niya na sasabihin niya ito ngayon sa kanyang ama at bigla namang sumigaw si Edora at inutusan niyang umupo si Fante at tinawag niya itong tanga.
Hindi naman makapaniwala si Fante na tinawag siyang tanga ng kanyang kapatid at sinabi naman ni Edora sa kanya na tanga talaga siya at sabay tanong niya na kung inaakala niya bang walang ideya ang kanilang ama patungkol sa istorya ni Cain. Dagdag niya pa na kung hindi niya alam na binibigyan ng pagkakataon ng kanilang ama si Cain upang lumakas at magkaroon nito ng sariling pakpak dahil ang kanilang ama ay alam din na balang araw ay aalis din si Cain sa kanilang nayon. At nang marinig yun ni Fante ay bigla na lang siyang natigilan at wala naman siyang naging tugon. Inilapag naman ni Yonwoo ang kanyang baso sabay sabi niya na inaasahan niyang silang dalawa ay magiging pakpak niya. Pagkarinig ng dalawa ay nagtataka naman sila na kung ano bang ibig sabihin ng pakpak. Ipinaliwanag naman ni Yonwoo na ang kanyang gagawin sa hinaharap ay maaaring walang ingat at malalagay sa panganib silang dalawa at maging ang kanilang tribo dahil maaari niyang labanan ang buong tore. At magsasalita pa sana siya subalit bigla siyang tinawag ni Fante bilang kuya sabay sabi niya pa na sa mga panahon na ganito ay pwede siyang makahingi ng tulong sa kanya. Bigla namang nagulat si Yonwoo pagkarinig niya ng sinabi ni Fante. Nakangiting sinabi naman ni Fante na huwag na siyang mag-alala sa kanila sabay hawak niya sa ulo ni Edora at ayon sa kanya nakatulad rin ni Edora ang halimaw at maging siya at kahit na mayroon pang pangahas na aagaw sa kanyang posisyon ay bubugbugin niya lamang ito nang sa gayon ay maibalik sa kanya ang posisyon. Nagalit naman kaagad si Edora at sinabi niya kay Fante na mag-usap na lang sila mamaya at nagtataka naman si Fante at tinanong na kung ano ba ang kanyang ginawa. Napapikit na lamang si Yonwoo at nakahinga siya ng malalim at pinasalamatan niya ang dalawa. Napangiti na lamang ang dalawa sa pasasalamat ni Yonwoo. At tinanong naman siya kaagad ni Edora kung ano na ang kanyang pinaplano simula ngayon at kinumpirma niya naman na kaya niya sinasabi ito dahil mayroon na siyang pinaplano sa kanyang utak. Tumango naman si Yonwoo sabay sabi niya pa na pinaplano niyang gumawa ng clan. Makalipas ang ilang araw ay nag-e-ensayo si Yonwoo sa gitna ng kagubatan at parang desidido na itong mas lumakas pa at iniinsayo niya kung paano niya gamitin ang kanyang espada. Dahil sa kaka-ensayo niya ay magang-maga naman ang kanyang kamay at sa isip niya na nagsisimula na siya sa ngayon na kung gusto niyang protektahan ang mga tao sa kanyang paligid ay kinakailangan niyang mas maging malakas pa simula ngayon. Minungkahi naman ni Shannon sa kanya na subukan niyang i-extend ang kanyang kamalayan patungo sa kanyang espada. Minungkahi naman ni Han Ryong na huwag niyang itoon lamang ito sa kanyang espada bagaman ay kinakailangan niyang maging isa ng kanyang espada nang sa gayon ay makakamtan niya ang kumpletong katawan. Sinunod naman ni Yonwoo ang mga payo na ibinigay sa kanya ng mga eksperto pagdating sa paggamit ng espada. Bigla niya namang inactivate ang kanyang kasanayan na tinatawag na parallax gap at extrasensory perception. Ipinikit niya naman ang kanyang mga mata at pilit niyang inaalala ang imaheng iyon. At dito inaalala niya kung paano gumamit ng kapangyarihan ng martial arts ang Martial King nang sa gayon ay makaabot man lang siya sa dulo ng antas na iyon ng Martial King. Makalipas ang ilang buwan ay sa pag-e-ensayo ni Yonwoo ay nagkaroon ng bitak ang ginawa niyang balot sa kanyang espada at maya-maya pa ay bigla na lang itong nabasag at nang walang ano-ano'y bigla na lang sumabog kaya naman napaatras si Yonwoo. At dahil sa lakas ng pagsabog ay napapasalag na lang si Yonwoo at nang matapos na ang pagsabog ay napaupo naman si Yonwoo. Napasabi na lang siya na kagaya nga ng kanyang inaasahan na hindi pa rin ito gumagana. Sa isip niya naman habang pinapagaling ang pinsala sa kanyang braso ay ginamit niya ang Demonic Dragon Body at ang Philosopher's Stone at maging ang third step of awakening at regeneration at napagtanto niya naman na mabilis ang kanyang paglakas ngunit ang kanyang kamalayan ay hindi nakakasunod sa paglakas ng kanyang katawan. Paminsan-minsan ay inaakyat niya ang mundo upang masubukan ang kanyang lakas at kung kinakailangan ay ginigising niya ang kanyang kapangyarihan ng paisa-isa upang malampasan niya ang kanyang limitasyon. Subalit sa isang punto ay naramdaman niya na parang hinaharangan siya ng napakalaking pader. Dahil sa kanyang iniisip ay napasandal naman siya sa puno at dito nagpapahinga muna siya pagkatapos niyang magsanay. Habang nahuhulog ang dahon ay bigla naman siyang nagulat dahil may tumawag sa kanyang pangalan na Cain at ang taong tumawag sa kanyang pangalan ay si Galliard. Tinanong naman siya kaagad ni Galliard kung ano ba ang ginagawa niya dito at kung bakit parang malalim ang kanyang iniisip. Tugon naman ni Yonwoo na iniiba niya ang kanyang plano dahil wala man lang usad sa kanyang pagsasanay at tinanong niya naman si Galliard na kung ano rin ba ang kanyang ginagawa dito. Kaagad namang ipinakita ni Galliard ang kanyang mga dalang mga gulay sabay sabi niya na si Sesha daw ay mas naging mapili sa pagkain nitong mga nakaraan lang kaya naman nagsasaliksik siya kung paano niya ito mapapakain ng mga gulay. Naalala niyo naman ang cute na mukha ni Sesha at galit na galit ito na naghahanap at paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niya ng karne.
Napabuga na lamang ng hangin si Galliard sabay sabi niya pa na kahit sino ay alam na si Sesha daw ay isang taong dragon dahil nababaliw na daw ito patungkol sa karne. Iminungkahi naman ni Yonwoo na paano kung ipaghalo nila ang tinatawag na bean meat. Nagtataka naman si Galliard kung ano ba ang bean meat. Ipinaliwanag naman ni Yonwoo na durugin niya ang mga beans upang makagawa ng texture na kapareho ng karne at kung dadagdagan niya pa ito ng sauce ay hindi na mapapansin ang amoy ng beans. Labis namang namangha si Galliard at napatanong na kung umiiral ba ang bagay na yan. Tinanong niya naman si Yonwoo na kung maaari niya ba siyang turuan kung paano gumawa ng sinasabi niyang bean meat at dagdag niya na papanto na siya ngayon kay Sesha at maging siya ay makikita niya rin si Sesha at sinang-ayunan na naman yun ni Yonwoo. Makalipas lamang ang ilang oras ay nandito na sila sa bahay na kung saan nandito si Sesha at nagawa ng ipaghanda ni Yonwoo si Sesha ng pagkain na yari sa bean meat at pagkatikim ni Sesha ay masayang-masaya naman ito sabay sabi niya pa na napakasarap naman nito. Habang sarap na sarap siya sa pagkain ay sinabi naman ni Sesha na kagaya nga ng kanyang inaasahan na ang luto ng kanyang tiyuhin ay talagang masarap at ang kay Galliard naman na pagkain na inihain sa kanya ay hindi masarap. Parang sinaksak naman sa puso si Galliard pagkarinig niya ng sinabi ni Sesha. Kinausap naman ni Yonwoo si Galliard at sinabi niya na kung bigla niyang tataasan ang dami ng bean meat ay mapapansin niya ito kaya naman iminungkahi niya na unti-unti niya lamang taasan ang dami. Tugon naman ni Galliard na tatandaan niya ang kanyang sinabi. Makalipas ang ilang minuto ay pagkatapos kumain ni Sesha ay kaagad naman itong natulog habang nag-uusap pa rin sina Galliard at Yonwoo at tinanong ni Galliard si Yonwoo na kung bakit ba siya parang may malalim na iniisip sa gitna ng kagubatan at kung mayroon bang gumugulo sa kanyang isipan. Tugon naman ni Yonwoo na wala naman. Minungkahi naman ni Galliard na kahit na ay sabihin niya pa rin sa kanya kung mayroong gumugulo sa kanyang isipan at kahit na hindi niya ito magawang masolusyonan ay kahit man lang marinig niya kung ano ang gumugulo sa kanyang isipan. Kumuha naman ng buwelo si Yonwoo at kaagad niyang sinabi kay Galliard na sa totoo lang ay pakiramdam niya na ang kanyang paglakas ay tumama na sa malaking pader nito lang mga nakaraang araw at ang kanyang kamalayan ay nawawala at maging ang kanyang aura form ay bigla-bigla ring nawawala at sinabi niya pa na pakiramdam niya na hindi na umuunlad ang kanyang paglakas. Mayroon namang naisip si Galliard at kaagad niyang inaya si Yonwoo at minungkahi niya na sundan niya siya sa bakuran na siyang ipinagtataka naman ni Yonwoo. Nang makarating na sila sa bakuran ay bigla namang kumuha si Galliard ng kapirasong kahoy na patpat. Pagkakita ni Yonwoo ay nagtataka naman siya kung ano ba ang gagawin ni Galliard sa kapirasong kahoy na patpat na ito. Kaagad namang sinabi ni Galliard kay Yonwoo na ngayon ay atakehin niya siya. Nagtataka naman si Yonwoo kung ano ba ang ibig sabihin ni Galliard at kaagad naman sinabi ni Galliard na atakehin niya siya at balikan nila ang dati noong nasa tutorial pa lang sila ngunit iminungkahi niya naman na ang gagamitin lamang nila ay ang mga basic na pag-atake. Hindi naman makapaniwala si Yonwoo at napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nasa isip ni Galliard at parang may gusto itong iparating sa kanya. Pinagmasdan niya naman si Galliard at ayon sa kanya na si Galliard daw ay maihahalin tulad niya sa isang ranker class at siya naman ay ang kanyang pisikal na abilidad ay maihalin tulad niya na sa isang high ranker kaya naman ang ipinagtataka niya ay hindi niya lubos maisip na lalabanan lamang siya ni Galliard gamit ang kapirasong kahoy na patpat. Seryoso naman siyang tinanong ni Galliard na kung wala man lang ba siyang gagawin at tatayo lamang ba siya dyan. Seryoso naman ang mukha ni Yonwoo at bigla niyang sinugod si Galliard at nang makita yun ni Galliard ay bigla niya namang pinahaba ang kanyang kahoy na patpat patungo kay Yonwoo at pinulaputan nito ang espada ni Yonwoo pagtapos noon ay ang dulo ng kahoy na patpat ay pupunteryahin ang ulo ni Yonwoo at nang walang ano-ano ay bigla na lang siyang tinamaan ng dulo ng kahoy na patpat sa kanyang noo at napaupo na lamang ito sa lupa habang umuusok ang tinamaan ng kahoy na patpat ni Galliard. Hindi naman makapaniwala si Yonwoo sa nangyari at napatanong naman siya kung ano ba ang nangyari ngayon lang. Kaagad niya naman tiningnan si Galliard at habang tinitingnan niya ito ay napatanong naman siya sa kanyang isipan na kung paano ba naging posible yun dahil ayon pa sa kanya na sinundan niya ito ng tingin gamit ang kanyang dragon eyes at ng extrasensory perception subalit ang bilis ng kahoy na patpat ay hindi niya nagawang masundan at napagtanto niya naman na katapusan niya na kung hindi lamang yun kahoy na patpat. Masayang tinanong naman siya ni Galliard na kung ano ba ang kanyang masasabi at kung gusto niya pa bang maglaban ulit sila sa panibagong round. Nag-aakma namang tumayo si Yonwoo at sinabi niya na gusto niya pang makipaglaban sa kanya. Kaagad naman siyang naghanda at sa isip niya ay hindi na siya magpapaloko sa ikalawang pagkakataon sa kahit anong paraan. Nag-focus naman siya at tiningnan niya ang kahoy na patpat ni Galliard at napagdesisyonan niya na ito lamang ang kanyang pupakusan at babasahin ang galaw nito.
Agaran naman siyang sumugod patungo kay Galliard at habang papasugod siya ay sa isip niya naman na kahit saan pa mang direksyon magmula ang pag-atake ng kahoy na patpat ay kinakailangan niyang maiwasan yun at dito pagka-atake ni Galliard sa kanya ay nagawa niya naman itong iwasan at umilo naman ang kanyang mata at sa isip niya na dapat malampasan niya ang kanyang limitasyon. Nagmula na naman ang pag-atake ng kahoy na patpat mula sa likuran ni Galliard ngunit dahil nakapokus si Yonwoo ay walang hirap niya lang itong naiwasan subalit lingid sa kanyang kaalaman ay papalapit na naman ang kahoy na patpat sa kanya at nang walang ano-ano'y tinamaan na naman siya ng kahoy na patpat ni Galliard. At habang tumitilapon siya ay sa isip niya na sinusundan niya naman ng tingin ang sand at ang patpat ni Galliard ng kanyang dragon eyes. Kaagad naman siyang tinanong ni Galliard na kung kamusta naman ba. Tugon naman ni Yonwoo na subukan nila ulit. Nakangiting sinabi naman ni Galliard sa kanya na ngayon ay wala ng pagkakaiba at bigla namang naghanda si Yonwoo ng pag-atake at pinalakas niya na ang kanyang katawan habang sinasabi niya na may kakaiba na mangyayari ngayon at agara naman siyang sumugod patungo kay Galliard ngunit nataman pa rin siya ng kahoy na patpat at paulit-ulit lamang siyang tinatamaan nito at umabot na sa punto na paupo na siya sa lupa at dahil sa gulat niya ay napatanong naman siya na kung paano ba nangyari ito. Sa isip niya naman na hindi ito isang teknik dahil nakita niya sa kanyang dragon eyes na si Galliard daw ay hindi naman gumagamit ng ibang kasanayan. Tiningnan naman niya si Galliard na nakangiti at tinanong niya ito na kung paano niya ba nagagawa ang bagay na yun. Nakangiting sinabi naman ni Galliard na sa pamamagitan ng kamalayan at nang marinig yun ni Yonwoo ay nanlaki naman ang kanyang mga mata. Kinumpirma naman ni Galliard na sinabi niya kanina sa kanya na hanggang sa ngayon ay pinupukusan niya lamang ang kanyang katawan sa limitasyon nito at tumugon naman si Yonwoo na tama ang kanyang sinabi at sinabi naman ni Galliard na isinasaalang-alang nila ang katangian ng isang may taglay na katawan ng dragon at yan ay parang magandang ideya dahil hindi madaling gawin na itulak ang katawan sa limitasyon nito subalit ang problema lang ay ang pagkatapos niyan at nagtataka naman si Yonwoo kung ano ang pagkatapos niyan. Ipinaliwanag naman ni Galliard na ang kanyang kakulangan ngayon ay hindi abilidad kundi ay ang kanyang imahinasyon. Nanlaki naman ang mata ni Yonwoo habang tinitingnan si Galliard dahil ayon pa sa kanya na inilalabas daw ni Galliard ang kanyang kamalayan sa buong katawan nito. Ang kamalayan ay mahalagang pagpapalawak ng panloob na mundo sa panlabas. Dahil dito, mayroong dalawang pangunahing paraan upang magamit ito. Ginagamitan ito ng extrasensory perception upang malaman kung nasaan ang kalaban at kung ano ang mayroon sa kapaligiran. At ang aura na nagpapalakas at nagpapatalas sa espada gayunpaman ang konsepto sa pagpapalibot ng kamalayan sa loob ng katawan ay hindi pa nasubukan ni Yonwoo kahit kailan. Habang papasugod si Galliard ay sa isip naman ni Yonwoo na tinutulak nito ang kanyang kamalayan sa ikailalim ng kanyang katawan at humahantong ito sa pagkakaisa ng isip. At habang papalapit na sa kanya si Galliard ay napagtanto niya naman kung ano ang kanyang kakulangan ngayon. Habang papaatake si Galliard sa kanya ay naisip niya ay hindi ang kahoy na patpat ang nag-iba kundi ay si Galliard mismo. Bigla namang sinabi ni Galliard ang katagang maging bagyo at kidlat at habang naghahanda siya ng kanyang pag-atake ay tinanong niya naman si Yonwoo na kung naiintindihan niya na ba ang ibig sabihin ng imahinasyon na kanyang tinutukoy. Habang papalunsad ng pag-atake si Galliard ay sagot naman ni Yonwoo sa kanyang katanungan na naiintindihan niya na sa ngayon. At nang walang ano-ano'y biglang sumabog sa lugar na kung saan sila naglalaban. Pagtapos noon ay bahagyang napinsala si Yonwoo at nakahiga na ito sa lupa. Sa isip naman ni Yonwoo na sa lahat ng oras ay ang tanging nalalaman niya lamang na ang destructive power ay iyon ang tunay na kapangyarihan subalit nagkamali siya kaya naman nag-focus lamang siya sa pagpapataas ng kanyang destructive power. Iniabot naman ni Galliard ang kanyang kamay kay Yonwoo sabay sabi niya pa na ang kamalayan daw ay isang pampadulas at ipinaliwanag niya naman na para makontrol niya ang kanyang kapangyarihan ay kinakailangan niyang manipulahin ng malaya ang kanyang kamalayan. Habang papaalis si Galliard ay bigla namang sinabi ni Yonwoo sa kanya na mayroong sinabing kung ano si Jungwoo patungkol sa kanya. At sinabi niya naman kay Galliard na sinabi ng kanyang kapatid na siya daw ang kanyang kauna-unahang naging guro at sinabi niya pa na ngayon ay alam niya na kung bakit niya sinabi yon. Pagkarinig ni Galliard ay napatawa na lang siya habang namumula ang kanyang pisngi sabay sabi niya pa na mahirap talagang makarinig ng ganyang klaseng salita. Habang ngumingiti si Galliard ay naaalala niya naman kung paano niya turuan si Jungwoo. Bigla niya namang sinabi kay Yonwoo na dahil nandito na rin naman sila ay pagtapos ng nakababatang kapatid ay susubukan niya rin maging isang guro sa nakakatandang kapatid. At nakangiting kinumpirma niya naman kay Yonwoo na kung ayos ba para sa kanya ang ganun. Tugon naman ni Yonwoo na nasa pangangalaga niya na siya ngayon.
Lumipat ang eksena sa bayan at dito parang may hinahanap ang isang sungay na tribo at masuri nilang hinahalughog ang bawat sulok ng lugar. Ang kanilang hinahanap ay ang Bao God na si Zhang Wei at tumatawa lamang siya na nagtatago sa mga miyembro ng isang sungay na tribo. Naalala niya naman si Yon Wu at sa isip niya na ang mga mata daw nito ay hinding-hindi niya makakalimutan. Bagaman ang mga mata daw nito ay parang kakaiba subalit parang gagawin daw na abo ang lahat. Naalala niya naman ang kanyang pinuno noong nagsusundalo pa sila at ito ay ang ating bida. Naalala niya rin ang kanyang naghihingalong kapatid na babae at ayon sa kanya na ang kanilang pinuno daw ay pumasok sa tore. Dahil naalala niya yun ay nagalit naman siya at napasabi na lang siya sa kanyang isipan na tapusin na daw nila ng kanyang pinuno ang hindi natapos noong nasa mundong Earth pa sila at kaagad niya namang nilisan ang lugar. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!